Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa ating mga OFW, magandang araw po sa inyong lahat. No? So ito po, grabe, no? Grabe itong ginawa ni PBBM. Ginulat ang mga Pilipino sa ginawa niya itong mga kababayan. No? Itong ibabalita ko ngayon sa inyo. Diba? Itong Pilipinas po, opisyal nang nakalabas sa gray list ng Financial Action Task Force, mga kababayan. At dahil yan sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ano po ba ang gray list o Financial Action Task Force, mga kababayan? So ito nga alamin natin, no? At syempre ito, pakinggan nyo muna ito, mga kababayan. Ito, may paparinig lang po ako sa inyo bago natin alamin kung ano po ba ang Financial Action Task Force, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo to. Tuluyan nang naalis ang Pilipinas sa tinatawag pong gray list ng International Task Force kontra Money Laundering. Ibig sabihin, hindi na kasama ang Pilipinas sa mga bansa na kailangang bantayang maigi dahil sa money laundering, terrorist financing at iba pang banta. 2021 nang maisama ang Pilipinas sa tinatawag po na gray list ng Pilipinas Governor. So, ayun po, mga kababayan, narinig nyo napasama pala tayo sa gray list, mga kababayan, noong 2021. Sino pa po ba ang presidente natin noong 2021, mga kababayan? Di ba nga si Pangulong Duterte? Ito, pakinggan pa natin. Matapos matugunan ng bansa ang mga akbang para maalis sa listahan sa ipinalabas na pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na mapalalakas nito ang posisyon ng bansa bilang magandang lugar para sa foreign direct investments. Narinig nyo? Kaya tayo naalis yan sa gray list na yan, mga kababayan, ay dahil yan sa magaling nating presidente. Magaling nating presidente at talagang gusto niyang talagang umunlad dito ang bansa natin, mga kababayan. Kaya ang gusto niya maalis dito sa gray list kasi nga, mga kababayan, ang isa sa pangunahing talagang hangarin ng ating Pangulo ay maraming mga investment ang pumasok dito sa bansa natin. Maraming mga mayayaman negosyante ang pumasok dito sa bansa natin. Kasi ayon dito sa nakalat nating impormasyon, itong gray list pala ito, mga kababayan, ay makakaapekto po ito sa ekonomiya. Makakaapekto ito sa hindi pagpasok ng mga mayayaman negosyante dito sa bansa natin. Kaya ganun na lang pala ang nangyari nung past admin. Walang masyadong mga investment na pumapasok dito sa bansa. Kaya nabaon tayo sa utang. 'Di ba? Kaya nabaon tayo sa utang kasi walang mga mayayaman na mga negosyante na kukuha sa iba't ibang mga bansa. Lagi lang sa China. At ayon pa dito, eto po, mga kababayan, dahil naalis tayo sa gray list na ito, ay dahil din po sa pakikipagkaibigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang mga bansa. Yun din po ang umalis. Kasi nga, mga kababayan, nakikita naman natin ito na yung sinasabi na malaking balik sa mga lakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung sinasabi ng mga didiles na wala naman daw makikinabang, wala naman daw mangyayari sa mga lakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito na yun. Biruin nyo, naalis na tayo sa gray list, mga kababayan, na alam naman natin, pag napasama tayo sa gray list, ay malaking epekto po yan sa atin sa ekonomiya. Malaking epekto yan. Kaya nung past admin, mga kababayan, ganun na lang ang nangyari. Bagsak ang ekonomiya natin kasi pasok pa pala tayo sa gray list na sinasabi nito, mga kababayan. O ngayon, dahil yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, totoo naman yan. Biruin nyo, mataas po ang ekonomiya natin. Napakataas. At dahil dyan, mataas ang ekonomiya dahil din sa pagtitiwala ng mga mayayaman negosyante na marami po nag-invest dito sa bansa natin. Tapos sabihin ng mga didiles, baon na daw sa utang ang Pilipinas. Sino ba talaga ang nagbaon sa utang sa Pilipinas?
Biruin nyo naman, 12.79 trilyon ang iniwang utang ng PAS-admin. Na ngayon ay tumutubo at tumataas pa dahil tumataas ang dollars. Tumataas ang dollars kontra piso. Sino ba talaga ang nagbaon sa utang? Ang PAS-admin ba o yung ngayon? Diba? Ngayon mga kababayan, nakikita natin si PBBM nakakapagbayad pa ng utang. Paano kung hindi pa nakapagbayad pa ng utang? Di baon na baon sa utang ang Pilipinas. Tapos sasabihin ng isang senador na number 1, na baon na daw sa utang ang Pilipinas ngayon. Puro utang, puro utang. Ba't hindi mo tingnan, tanungin ang idolo mo? Ba't hindi mo tanungin ang talagang idolo mo na presidente mo? Kung sino ba ang nagbaon sa utang na mahigit 7 trillion ang inutang, asa na napunta yun? Diba? Ang tanong, saan napunta yun? COVID? Wala namang 1 trillion ang binigay ng COVID. Billion lang ang binigay ng COVID. Pero hindi umabot ng trillion. Meron pa nga nagre-reklamo Hindi nabigyan. Lalo-lalo na itong ating mga frontliners na mga doktor na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigay ang para sa kanila. Asa na yun ang inutang nila na 7 trillion? Asa na yun? Buti na lang si PBBM. Talagang gusto ni BBM maibigay yan. Kasi kawawa po ang ating mga frontliners na mga doctors na sila na nagsuffers nung panahon ng COVID-19. Sila ang ating mga frontliners na hindi sumuko para lang magamot itong ating mga kababayan, mga Pilipino na may mga COVID-19. Na alam nila, nakasalalay ang buhay nila at malayo sa kanilang mga pamilya. Asa na yun? Diba? Ngayon, tingnan nyo na lang ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, diba? Inalis tayo sa gray list. Tuloy natin ito. Pangungkulan, but makikinabang din dito ang mga Pilipino, lalo na po ang mga OFW. Malaking walo ang naging papel ni Pangulong Bongbong Marcos para sa pag-alis ng bansa sa gray list matapos ipalabas ang Executive Order No. 33 na nagsilbing roadmap para tugunan ang action plan na itinakda ng FATF. Narinig niyo mga kababayan? Makikinabang tayo mga Pilipino. Number 1 na ang ating mga OFW. Number 1 na po yan mga kababayan. Sino makikinabang? Si BBM? Hindi. Tayong mga Pilipino ang makikinabang. Kaya ginagawa ni BBM yan ay para sa ating mga Pilipino. Hindi para sa sarili niya lang. Ginagawa niya para matulungan tayo. Pero imbis makita natin yan, ma-appreciate natin ang ginagawa ng presidente, mga kababayan, pinagtatawanan pa ng mga didiles. Akala nyo naman, hindi kayo makikinabang sa mga ganitong achievement na ginagawa ngayon ng presidente, sa mga ganitong nangyayari ngayon. Akala nyo naman, nasa China kayo nakatira. Nasa Pilipinas kayo. Kung ano man ngayon ang nangyayari dito na maganda, kasama kayo. Yun nga lang kasi, dahil sa kagustuhan nyo na iupo ang idolo nyo kahit mali, susuportahan nyo. Diba? Ganyan kayo kagaling. Kahit alam nyong mali, sinusuportahan nyo pa rin. Tama ba yan? Aakusahin nyo, adik bangag ang presidente, pero wala man lang kayo nilalabas na ebidensya na nagpapatunay sa mga sinasabi ninyo. Laging mukhang bibig nyo sa social media. Adik bangag si PBBM. Bakit hindi nyo gamitin ngayon yan para patalsikin si PBBM? Bakit hindi nyo kasuhan? Dahil alam nyo, wala kayong laban dahil hindi totoo at gawa-gawa lang yung binabato ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba? Ay kung meron kayong patunay niyan, ilang taon na? May 1.5 taon na kayo na naninira sa administrasyon. Bakit wala kayong inilalabas na ebidensya? Patunay. Ngayon, puro kayo
salita sa social media, salita sa ano, ilabas nyo, dalhin nyo sa korte. Kasuhan nyo si PBBM at maniniwala kami sa inyong mga ebidensya na nagpapatunay. Lalo na si Vic Rodriguez na naging kabaniti ni BBM dati. Naging abogado ni PBBM. Niya siya mismo ang may hawak noon na negative si PBBM. Eh bakit hindi niya sinabi noon dati kung talagang siya ay talagang concerned sa taong bayan? Bakit lagi niyang sinasabi dati negative si BBM? Ngayon na anti-PBBM na siya, pro-Duterte na siya, kailangan niya ipadrag si PBBM. Naku mga kababayan, mag-isip-isip kayo kung ganyan ho ang maging mga nasa gobyerno natin. Mga kababayan, kawawa tayo. Kawawa ho tayong mga Pilipino pag mga ganyang tao po ang nakaupo sa gobyerno. 'Di ba? So ito, tuloy natin ito mga kababayan. Ito mga kababayan, ito, babasahin ko lang ha. Ang Pilipinas ay nag-gray list noong 2021 dahil sa mga kakulangan sa mga batas at hakbang nito laban sa money laundering at financing ng turismo at ng gobyerno ng Pilipinas ay nagpatupad ng mga reforma upang matugunan ang kakulangan ito at inaasahan na maalis sa bansa sa gray list sa 2025. So ito mga kababayan, tingnan niyo 2025 naalis na. At ito po ang mga hakbang ng Pilipinas upang maalis ito. At ito ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Para maalis tayo sa gray list o ito yung Financial Action Task Force mga kababayan. Ito. Pagpapalakas ng batas at regulasyon laban sa money laundering at financing ng turismo. Totoo yan. Ilan ba ang kinita ng turismo dito sa bansa natin? Ang laki ng kinita ng turismo dito sa bansa natin mga kababayan. Ito pa. Pagpapabuti ng pagpapatupad ng mga batas at regulasyon. Ito pa. Pangatlo. Pagpapahusay ng pakikipagtulungan sa mga ibang bansa. Tama. Ano ba ginagawa ngayon ng PBBM? Kinakaibigan niya lahat na bansa, mga kababayan. Kita naman natin, di ba? Pag pinapatawag siya, talagang umaatin siya, mga kababayan, pumupunta siya. Dahil alam niya ng Pangulo natin, yan ang makakatulong para maiahon muli ang bansa natin. So yan po lahat mga kababayan ay nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nawala ho tayo sa gray list na yan. Umalis na tayo dyan. Ngayon, nakita nyo naman kung gaano kagaling ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ganun na lang ang mga binabato sa kanya ng mga nasa kabila. Kasi wala na silang pantama. Wala na silang pambato. Kundi lagi na lang mukhang bibig mga adik si PBBM. Tama? Wala naman sila eh. Ano pa ba ang ginasabi nila ng mga corruption? Luma na yan mga kababayan. Intindihin nyo na lang kung saan napunta ang mahigit 7 trillion na inutang. So yun, maraming salamat at magandang araw. Thank you.